sa paglago. Nais ko lamang ang ganda ng pagkakahanay ng mensaheng dala sa atin ng ating kapatid. Napaka-liwanag at napaka-realistic at napaka-practical at madaling maunawaan at matandaan. Amen. Sige nga po kung natandaan nyo po, ano po yung 3 puntos na sinabi po, bakit po tayo dapat kailangan magpatuloy, huwag tumigil sa pananalangin dahil The work of God is without ceasing. Amen. Dahil ang gawa ng Diyos ay hindi natatapos, nagpapatuloy. Pangalawa, Because our needs are not without ceasing. dahil ang mga pangangailangan ay hindi din natatapos. Amen. Pangatlo, Because our trials are not ceasing. Amen. Habang tayo naririto sa lupa, ang mga pakikipagpaka, ang mga pagtitiis, ang mga pagsubok ay patuloy pa rin. Purihin ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, mahalaga din na yamang ngayon ay nasa panahon tayo na kung saan mas lalong naaaninag natin ang mga tanda ng pagbabalik ng Panginoon ay nalalapit na. Amen. Mahalaga din na talagang maipanatili ang ministeryo ng panalangin. Sabi nga dito sa aklat ng Lucas, in Luke 21:36, if we will read this in Amplified Version, you know, habang ang Great Tribulation ay palapit ng palapit, ang isa sa mga ministeryo na dapat ay hindi talikdan ng isang mananampalataya ay ang pananalangin. But keep alert at all times. Be attentive and ready, praying that you may have the strength and ability to be found worthy and to escape all these things that are going to take place and to stand in the presence of the Son of Man at His coming. Kaya mga kapatid, habang patindi ng patindi ng patindi ang mga pangyayari, dito nga sa biyaya ng Panginoon, medyo maalwan pa. Amen? Kaya napakabuti ng Diyos, malaya tayong nakakapagtipon, malaya tayong nakapaglilingkod. Pero sabi ng talatang ito, bakit kailangan tayo patuloy na manalangin? Sabi, praying. Ibig sabihin ng praying, this is present, progressive. Amen. Nagpapatuloy, praying. That's a gerund. Amen. Kapag ang isang verb ay may ing, that means yan ay patuloy pa rin ginagawa. Praying. Praying that you may have the strength. Kaya kapag pala tayo ay nananalangin, why do we need not to cease when it comes to praying? So that we will have the strength and the ability. Bibigyan ka ng lakas ng Diyos, bibigyan ka ng abilidad ng Diyos, ng kakayanan, ng karunungan. Amen, ng Diyos upang tayo'y makatakas. Di ba kapag tumatakas ka, of course, you need to create a escape plan. Di ba mga kapatid? Kapag tatakas ka, kapag ikaw ay gusto mong umalis o tumatakas ka sa isang mapanganib na nangangambang karanasan mo sa isang buhay o sa buhay mo, kailangan mong gumawa ng plano ng pagtakas. Kaya ang pananalangin ay isang paraan ng pagpaplano. Amen, mga kapatid? Prayer is an escape plan sa padating na dakilang kapighatian. Tingnan niyo po ito, mga kapatid. To escape all these things that are going to take place. Itong mga bagay na mangyayari sa hinaharap, panalangin pa na isa sa mga pinakamahalagang paraan ng pagtakas ay ang panalangin. At para tayo makatayo sa harapan ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, mahalaga ang ministeryo ng panalangin. Sabi sa Ephesians 4:30, ano ang sabi ng salita ng Diyos? In Ephesians 4:30, gaya ng sabi ni Apostol Pablo, do not grieve the Holy Spirit of God. Dahil kapag tayo ay nananalangin, you are stirring up the presence of the Holy Spirit.
Amen? Kumbaga, kung ikaw ay nagpapaapoy, nagpapabaga, kapag pinapaypayan mo, when you fan into flame, amen? You fan into flame the Holy Spirit when we pray. Kaya kapag pinapaypay mo palalo yan, di ba? Ang Holy Spirit. Spirit, sa Griego ba yan? Yung pneuma, breath. Di ba mga kapatid? Yan ang translation yan. Yan ang origin. Oh. Kaya kapag tayo pala nananalangin ng maningas, mas lalo mong pinababaga yung apoy. Di ba mga kapatid? Naranasan nyo na bang manalangin ng maningas? Di ba kapag ang panalangin di maningas, nakakaantok? Tunay. Pero kapag maningas ang panalangin, pinagpapawisan ka pa. Damang-dama mo yung init sa pinakaloob-looban mo, mula sa iyong ulo hanggang sa iyong paa, lalo na dito sa iyong core. Yes, God. Damang-dama mo yung init eh. Bakit? Because you are fanning into flame the Holy Spirit. Praise the Lord. Hindi mo mamamalayan, 2 oras ka na nakaloot, 3 oras ka na. Ang dami mo na palang nailapit, pero because you are stirring up the Holy Praise Spirit. the Lord. And that is the work of prayer. Amen. When we pray fervently. Kaya, we must not grieve the Holy Spirit. Bakit? Ang sabi ng talata, mga kapatid, by whom you were sealed and marked, branded as God's own for the day of redemption, the final deliverance from the consequences of sin. Hindi po ba lahat ng makakapasok sa langit ay yaong mayroong tatak ng banal na spirito? E paano kapag napighati ang banal na espiritu? Hindi naman mawawala ang tatak natin. Pero yung ningas, yun yung nag-iiba. Kaya kapag ang ningas nag-iba, hindi na natin magagawa yung dapat nating gawin. Pero kapag yung banal na espiritu ay maningas, magagabayan ka pa magpatuloy sa paglilingkod hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Ay, tingnan nyo ang sabi ng talatang ito. Why do we need the seal of the Holy Spirit? Because it has something to do with the final deliverance from the consequences of sin. When the Holy Spirit is powerful within you, it will help you get rid of the sins that can contaminate you while waiting for the coming of the Lord. Di po ba? O kaya sabi ng kapatid kanina, may sumbat. Totoo yan, ang banal na espiritu, there is conviction. Kapag tayo, di ba, kapag tayo nananalangin, kapag tayo nagbubulay ng salita ng Diyos, di ba, bakit parang mayroong something is breaking in our hearts? Why? Because of the Holy Spirit. That's the conviction. Even when we pray, we get convicted when we pray. Diba? Bakit ka nakakaiyak kapag ikay nananalangin maningas? Because we get convicted by the Holy Spirit. Yung aalalahanin mo na oo nga, ang dami kong ang pagkukulang, pero napakabuti ng Panginoon. That convicts us eh. Diba mga kapatid? Yung tapat ang Diyos, tayo nagkukulang sa katapatan, pero patuloy pa rin ang kabutihan. That convicts us. And we are convicted because of the Holy Spirit. Again and again, the Holy Spirit gets stirred up whenever we pray fervently. Para kang nagdadagdag ng langis, para lalong bumaga yung apoy. At yan ang sabi dito sa aklat ng Mateo. In Matthew 25 verse 5, naalala niyo ba yung mga dalaga? Yung mga virgins? Diba? Ilan sila? 10. Ilan sa kanilang matalino? Ilan sa kanilang hindi? Pantay lang. 5. Di po ba? Anong ginawa nung mga naghihintay sa lalaking ikakasal? Mayroon naman silang mga daladalang lampara. Lalagyan ng mga langis. Diba? Sa Jewish tradition kasi, mga kapatid, kapag mayroong ikakasal, yung lalaki, kasama niyang mga, ano ba tawag doon? Yung kanyang mga friends niyang mga lalaki din. Damas. Ayan, gumagala yan, nag-iikot yan. Doon sa lugar na kung saan ang babae ikakasal.
Ito namang mga babae, yung bride at saka yung mga kaibigang babae, may mga daladalang mga lampara yan. Lalagyan ng langis. Dapat yan laging nakailaw. Dapat yan laging nakahanda. Kasi yung panahon na halimbawa yung lalaking ikakasal at dumating siya doon sa dahon na yon at nakita niya, hindi nakahanda. Siyempre, dismayado yung ikakasal na lalaki. Ganon ang paghahanda sa kasalan ng mga Hudyo. Kaya tignan niyo yung ginawang halimbawa ni Jesus dito. Sabi dito, natagalan ng pagdating ng lalaking ikakasal, kaya ang mga dalaga ay nakatulog sa paghihintay. Nakatulog sila sa paghihintay, dala-dala yung lampara nila. Ibig sabihin, kung sila'y nakatulog, hindi sila nanalangin. Amen, mga kapatid? Oh. At dahil sila'y nakatulog, yung lampara nila, ano kayang nangyari sa langis ng kanyang dala-dalang lampara? Yung pinaubos ang ilaw. Hindi na-refill. Hindi na-refill. So, ibig sabihin, kapag binuksan nila at dumating yung lalaki ikakasal, hindi aabot. Di ba, mga kapatid? Oh, mahirap yung mapatayan ka ng ilaw dahil nagkulangan ka ng langis. Kaya sabi dito, sa 9 hanggang 13, ano sabi ng salita? Solar daw. Mga kapatid, tingnan niyo po, sumagot sila. Oh. Kasi bakit? Sabi kasi nung mga foolish virgins, yan naman ang ginamit na salita talaga. Foolish, di po ba? Anong sabi? Sumagot sila, kasi sabi nila, bigyan niyo naman kami. Bigyan niyo kami ng langis kasi kakaunti na lang yung sa amin. Sabi nung mga matatalino, may panahon kayo kanina, ba't kayo natutulog? Ba't di kayo umalis tsaka bumili ng langis niyo? Pasensya na kayo, sakto lang langis ng sa amin. Baka magkulang pa kami. Sige, bye. Yung 5 wise, no? Kaya tingnan nyo, sumagot sila, hindi pwede. Dahil hindi magkakasya sa atin ang langis. Pumunta na lang kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo. Kaya umalis ang mga mangmang na dalaga para bumili ng kanilang langis. Habang wala sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay sumama sa kanya sa handaan. Pagpasok nila, isinara ang pintuan. Sabi sa hanggang 13 ito Maya-maya dumating na ang 5 mangmang na dalaga at nagsisigaw, papasukin niyo po kami! Mga kapatid, naghihintay din sila. Naghihintay din sila. Amen. Bagamat sila'y tinawag ng mga mangmang na dalaga, naghintay din naman sila in fairness to them. Amen. Pero yung langis nila, hindi nila tinansya kung makakaabot ba. Pero sumagot ang lalaki. Ano ang sabi ng mga mangmang na dalaga? Papasukin niyo po kami. Pero sumagot ang lalaki, hindi ko kayo kilala. Ay sabi sa 13, mga kapatid. At sinabi ni Jesus, kaya magbantay kayo. Dahil hindi niyo alam ang araw o oras ng aking pagbabalik. Kaya ang pagbabantay, paraan ng pagbabantay din ay ang pananalangin. Kapag tayo pala ay nananalangin, we keep our lamps full. Amen? We keep our lamps full. Full of Holy Spirit. And when we are full of Holy Spirit, we are alert of the times. We are sensitive to the signs. Baga, may kamalayan ka, may conviction ka na kaunting panahon na lang. Amen? Kaya, prayer will help us. Help us escape from the great wrath that is to come. At itong langis na ito, habang tayo ay lumalapit sa ating Panginoon, ito'y hindi dapat mawala. Sabi sa Leviticus 6 verses 12 to 13, gaya ng ginagawa nila sa lumang tipan, kinakailangan ang apoy sa altar ay patuloy na nagniningas. Huwag itong papatayin. Tuwing umaga ay gagatungan ito ng pari at aayusin ng mabuti ang mga handog na sinusunog. Ito kasi yung ginagawa ng mga Levites.
yung mga priest during the Old Testament. Amen? Tuwing umaga'y gagatungan ito ng pari at aayusan ng mabuti ang mga handog na sinusunog sa itaas ng mga panggatong. Pati na ang mga taba ng hayop mula sa iniaalay na handog para sa mabuting relasyon. Patuloy na pagniningasin ang apoy sa altar at huwag itong pabayaang mamatay. Sabi sa verse 12, yung naghahandog ng mga taba ng hayop. Mga kapatid, whenever we come before the presence of our God, we offer ourselves as living sacrifice. That is why when we offer ourselves as living sacrifice before the presence of God, we do not just come close. We do not just come before the presence. But we make sure we need to keep that fire burning. Amen? Mayroon kasing pagkakaiba. Yung nakakaluhod ka nga, nakakapanalangin ka, pero hindi mo maramdaman yung apoy. Yun ang mahirap. Di po ba mga kapatid? Kahit gaano mo gustong umiyak sa panalangin, parang hindi ka makaiyak-iyak. Amen? Parang hindi ka makaugnay sa Espiritu. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, ito ang kasanayan sa lumang tipan. Tayo ngayon, tayo ang mga inihahandog natin ng di ba yan ang sabi sa Romans 12:1? Present yourselves as living sacrifice, holy, acceptable. That's the proper worship. Whenever we present, we do not just come here for attendance. We attend prayer meetings, we attend devotions, not just for the sake of attendance. Not just for the sake of letting people know that you are attending, we are attending. No. But the Word of God says, Leviticus 6:13, that fire should be kept on burning. Patuloy na pagniningasin ang apoy sa altar. Sa tuwing tayo'y lumalapit sa altar ng Diyos, sa trono ng Diyos, patuloy pala nating pagsikapin at baka nasain na tayo, yung apoy na nasa atin ay patuloy na nagniningas. Huwag pabayaang mamatay. At doon natin masusumpungan ang tulong ng Diyos. Kaya mga kapatid, we are blessed because in the church, since the establishment of the first church, dumating ang kapuspusan ng banal na Espiritu. There at the second floor, when they were having a prayer meeting. Purihin ang Panginoon, 2,000 years ago, and so, napasimulan na ang prayer meeting. Hanggang ngayon na naghihintay tayo sa Panginoon. Patuloy pa rin ang prayer meeting. Because we are keeping the fire burning. Let us all rise. And let us sing, thank you, Lord. And